Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid sa pananampalataya kay Kristo Jesus. Ako po ay may i-reveal sa inyo tungkol sa God's calling. Ito pong dalawang bagay na hawak ko. Ito po ang banal na kautosan ng Diyos o banal na salita ng Diyos, ang Biblia po. At ito naman po isa ay ang notebook lang po ito na ni-record ko po yung mga importanteng kaganapan at mga salita ng Diyos. Although lahat naman ng salita ng Diyos ay importante, subalit inuna ko po itong i-record simula nung mag-pandemic po. Kasi po nung mag-pandemic, after po ng pandemic, or rather before ng pandemic, 2019 nang mag-umpisa po yun. Ako po ay nasa trabaho noon nang mayroon pong parang panawagan sa akin na isulat ko o gawin ko yung lahat ng mga aral ng Diyos na nakikita kong mahalaga at isulat ko sa isang libro, kaya notebook. Ngayon po, hindi ko po alam kung paano po uumpisan ang God's calling po. So, may mga time po na parang may tumatawag sa akin kahit walang tao at maging sa aking panaginip. At dito po sa aming bahay, mayroon pong mga nagpaparamdam na ewan ko ba kung Holy Spirit yun or evil spirit. So, nahirapan pa akong i-distinguish po yun kung espiritu po na galing sa Diyos or evil spirit po. So, I decided po na gawin ko rin po yung ginawa ni Gideon na humingi siya ng patunay sa Panginoon kung paano natin masusubukan kung ang Diyos nga ba o evil spirit ang nagsasalita. Kasi po, ito po, yan pong kasi po, ito pong radyo po namin, yan po, papakita ko po. Sira na po yan. Yan po. At saka, yan po, noong maliit pa yung anak ko, dito sa bahay, bigla na lang po yung nag-o-open. Nasa standby period po siya, nakasaksak po yung wire niya, nasa standby period po siya. Tapos bigla po siyang nag-o-open. Natakot nga yung misis ko nung hating gabi bumukas siya eh. Lumabas pa yung yung CD holder. Tapos nung nilapitan ko, biglang pumasok uli yung CD holder po, yung yung tray, CD tray po. So, ewan ko ba po kung evil spirit yun or Holy Spirit ang may gawa nun. Saka yung mga niregalo sa amin na mga 100 ng baso po. Pagka kumakain ako sa mesa kasi nakataob po yun sa tray, bigla na lang pong pumuputok yung yung puwitan niya, nababasag po siya kahit wala namang gumagalaw sa kanya at hindi naman po siya ginagamit. So, parang may nagpaparamdam nga sa akin na ewan ko ba kung evil spirit or Holy Spirit yan. Kaya nga nagdesisyon ako na subukin nga o humingi sa Diyos na nalangin po ako ng palatandaan na kung siya talaga ang tumatawag sa akin o masamang espiritu lang yun. Although yung nagpaparamdam dito sa bahay namin, hindi naman po nananakit.
So, sa mga gamit lang, no, parang parang may mga gumagalaw na gamit na hindi naman namin ginagalaw. So, parang gano'n. Kahit nga yung lindol nga po, minsan niyayanig po yung bahay namin. And one time nga po, kahit na-record po sa Pillbox yung epicenter nun dito po sa south of Canacman, which is yung bahay namin malapit lang dito po at located po itong bahay ko sa south of Canacman. So parang nagpapahiwatig ang Diyos na gumawa ako ng ah, inuutosan niya ako na gumawa ng para maipahayag yung kanyang mga nais sa akin. So, parang inuutosan niya ako. Although hindi ko pa noon na-confirm kung siya nga yung ah, nag-uutos sa akin. Until that time na humingi ako sa kanya ng 3 palatandaan na kung talagang siya nga yung nag-uutos sa akin. Kagaya po ni Gideon sa Bible po, kasi po nabasa ko po yun sa Bible na hiningi niyang mabasa yung lupa kasi may nilagay po siyang balabal o yung towel sa damuhan. Hiningi niya pong mabasa yung ah, paligid yung mga damuhan, yung paligid nung nilagyan, yung lupa na nilagyan niya ng balabal at tuyo yung balabal. Nilagay niya po yun sa labas, sa damuhan. So, gabi po yun eh. Di ba may hamog po yun. So, niling niya pong mabasa yung palibot, tapos tuyo naman yung balabal. And then, hiningi niya ulit sa the next day na matuyo naman yung paligid at basa yung balabal. So, parang ganon. Ako po naman, iba naman po yung sa akin. 3 kahilingan po o palatandaan ang hiningi ko sa Panginoon. Una po, yung isa po kasi akong magsasaka. Ah, walang tubig po yung palayan ko. So hiningi ko po sa Diyos na punuin niya ng tubig yung palayan ko kung talagang siya ang nag-uutos sa akin na ipamahagi ang kanyang mga mensahe, ipamalit ang kanyang kautosan or ang kanyang nais. So sabi ko, punuin mo ng tubig yung aking palayan at kahit ano kako, kahit puwedeng sa ulan or sa bukal, basta punuin mo yung palayan ko ng tubig. And then nangyari nga po yun, na isang umaga paggising ko po, puno na po yung tubig yung palayan ko. And then di pa rin po ako ah, naniniwala dun kasi gusto ko talaga, baka nagkataon lang yun na umulan lang talaga nung gabi. So the next ano naman po, hiningi ko naman po sa Diyos na kasi yung tinanim ko pong palay ay aanihin na po. Tapos bigla pong may bagyong darating pong bagyo. So hiningi ko po sa kanya na sana po kasi namumunga na po yung mga palay ko noon eh. Aanihin na lang po. Sabi ko po, kung yung palay ko hindi dadaanan ng bagyo, hindi sasalantay ng bagyo, yun, maniniwala na po ako na siya po talaga yung nag-uutos sa akin na ipamalita ang mabuting balita tungkol sa kanya. So, or mag-evangelize or mag, ang tawag dito, mag-prophesy po tungkol sa kanya. So, yun nga po nangyari. Hindi po tinamaan ng bagyo yung palayan ko. Although dumaan po sa Bicol, sa taas po siya dumaan, hindi po siya na ano ng bagyo, nasalanta ng bagyo. So, parang doon po, medyo naniwala na po ako na pinakikinggan ng Diyos ang aking mga panalangin. Pero hindi pa rin po ako sumunod sa Kanya. Marami na pong mga pangyayaring ginawa ng Diyos sa akin. Tulad po noon na ginawa niya kay Prophet Jonas na nung inuutosan niya o sinugo niya si Prophet Jonas na mag-prophesy sa
bansang sa bayan ng Ninive. At tumakas nga po siya, 'di ba? Ang kwento nun, tumakas si Jonas. Sumakay siya ng barko at pumunta siya ng Tarshish. So, ang ginawa ng Diyos, binagbag niya yung nagkaroon ng unos, nang muntik nang lumubog yung barko, yung sinasakyan ni Jonas. Ang sabi ng kapitan, ano bang kailangan naming gawin? So, yun, sabi ng Prophet Jonas, itapon siya sa dagat at titigil yung barko. So, yun nga nangyari, tinapon siya sa dagat at tumigil na po yung bagyo. Ngayon po kinain naman po siya na, or rather, nilunok po siya ng isang malaking isda at dinala po siya sa dalampasigan. So, yun. Pero ako po ay hindi naman po ako anong tawag dito, tumatakas sa panawagan ng Panginoon. Hindi ko po tinatakasan yun. Ang kailangan ko lang po talaga yung proof na siya po talaga ang nag-uutos sa akin na ipangaral ang mabuting balita. So, isa yung pangatlo ko pong kahilingan po na yun na po talagang final na talagang uumpisan ko na po yung pangangaral tungkol sa Bible. So, ang sinabi ko sa Panginoon, dati po kasi yung followers ko nasa 500 plus lang yata yun. Ngayon, hiningi ko po na, sabi ko, Lord, pag nag 1K na yung followers ko, saka uumpisan ko na pong ipangaral ang inyong mabuting balita. So, yun nga, nagkatotoo nga po nung December 16 yata yon, nung may dumaan yung bagyong ibang bagyo yun. Basta nung December 16 po, bagyong Rolly yata yon. So, nag 1K follower na po ako. So, yun na po. Kaya po matagal na po nga yun November 16 pala yun nangyari. November 16, hindi December 16. November 16 po yun. So, medyo matagal-tagal na. So, yun nga po. Kaya, siguro, uumpisan ko na po ngayon na ipamalita yung kanyang magandang balita. What I mean.